tayo kung ang emosyon ay na-stuck sa laging galit at laging takot at laging nanginginig o hindi na makakilos. Nandun na lang, wala nang ginagawa, hindi asikasuhin ang sarili, ayaw man maligo, ayaw man kumain. Yan problema na yan. So, paano natin tayo magtutulungan sa isa't isa para ibalik natin ang ating emosyon sa gitna? Sundan normal. Ano ba ang ating gagawin para naman ang buhay natin, maski na may high and low, ay tama pa rin nasa normal. Okay? So, importante, high and low, normal yun. Pero pag na-stuck tayo sa high o na-stuck sa low, kailangan na magtulungan. Okay? Kung ikaw yun, sabihin mo sa sarili mo, ay, sobra na to, kailangan ko na humingi ng tulong. Kung nakita mo yung kaibigan mo, kasama mo, o kababayan mo na nangangailangan, kailangan ng lapitan, kailangan ng ganyan ng tulong. Okay? So, ngayon, may anim na bagay na pwede natin gawin para tulungan ang sarili at para tulungan ang kababayan. Ang kauna-unahan po, ano ba yung bumababa ata yung So, ito yung ating page. Ito yung pahina natin. Dito na tayo. Tracking yung una. Tracking ibig sabihin, pagsusubay. Pagsusubayan mo yung mga emotional response mo. Okay? So, ang emotional response natin, kailangan pagsubayan. Ano bang nangyayari sa katawan ko? Ako ba'y nanginginig? Ako ba'y kalmado? Ako ba'y natatakot? Stress ba? Ako ba'y payapa? Alamin natin. Kasi minsan, sa dami ng ginagawa natin mula paggising hanggang pagtulog, hindi na natin iniisip kung ano nangyayari sa ating katawan at sa pag-iisip. Kailangan po, pagmamasdan natin ang reaction natin. Kailangan magsimula tayo sa dyan, ha? Kasi ang dami natin inaalagaan yung ating sarili natin, hindi natin masyadong inaalagaan. Pero gusto ko pong hilingin sa inyo na alagaan din ang sarili. Dahil sa totoo naman, maliban sa mga kaibigan nyo, kayo kauna-unahan dapat nag-aalaga sa sarili. Okay? At kayo mo ay worth it. You deserve it. Kaya kailangan ay pag-aralan natin mabuti kung ano nangyayari sa katawan. So, minsan tulala ka na lang, hindi mo na maisip ang gagawin mo. Sa dami ng iniisip, mula sa pera, sa health ng ating pamilya, sa pangangailangan ng bahay, lahat yan pinag-iisipan natin. So, dapat isipin niya isa-isa, parte-parte. Bigyan nyo ng break ang utak nyo para hindi naman na mo problema araw-araw na kayo hindi kayo nagtatrabaho. Minsan trabaho ng trabaho, tapos pagkaupo, pagkapahinga, ang unang iniisip ay problema lang. So kailangan hanapin mo rin ano ba yung magpapagaan ng aking katawan. Okay? Kayo po ba'y nakaramdam na ng panginginig o pagtutulanan? Ano ba'y nangyari na sa inyo? Yan ba'y nangyari na sa inyo? Okay, it's okay po. So, gusto ko lang malaman kung nangyari na sa inyo yan. Kayo ba'y nangyayari na yan? Ano po, sister? Yung minsan, natutulala ka lang, nanginginig, natatakot, madalas. Ikaw. So, ano bang maaari natin gawin sa mga bagay na yan? Ang una natin, so yung tracking nga, kailangan alamin mo na nangyayari sa iyo yan. Ang unang tanong mo sa sarili mo, ito ba ay maayos? Ano bang pakiramdam ko? Positive ba to? Maganda bang pakiramdam to? Masama bang pakiramdam to? O neutral lang? Kasi minsan sa talaga, kahirap ng ginagawa natin, hindi pa lang natin maisip, ano ba nararamdaman ko? Ba maganda pala to? Or nararamdaman ko ba sumasama ng atang loob ko, hindi ko malang alam. So alamin lagi, ito ba magandang pakiramdam, masamang pakiramdam, o neutral lang, baliwala.
Okay? So, yaan ang simpleng bagay kung paano mo papansinin kung ano nangyayari sa katawan. Okay? Tapos, yung pangalawang gagawin natin, tinatawag nila resourcing. Turn na yung pahina. Wala na yun. It's okay. I think you can remove first. We will use later. Nakakagano naman ako. Resourcing. Number 2. Anim to. So number 2 na tayo, resourcing. Okay? Ang resourcing, yung mga bagay na yan, hinahanap natin ang mga tao, sino man, o ano man, mga bagay na nagpapagaan ng loob natin. Okay? Kailangan alamin. Kasi minsan pag nakakailangan na, hindi ka na makapag-isip. So alamin natin ngayon, ano ba mga, ano o sino ang nagpapagaan ng loob nyo. Okay? So, una-una, nakalabas naman ang telepono nyo, o hindi nakalabas, ilabas nyo. Ano pong nasa screensaver nyo? Tingnan nyo nasa screensaver. Please. Ano, nasa screensaver? Picture mo, di ba? Picture. Flowers? Ikaw? View? Okay, ikaw? Hindi ko kita. Ay, anak mo. Okay? Picture mo. Okay. So, meron tayong mga view. Okay? Meron mga bulaklak. May mga anak. At meron sarili. Lahat po yan ay resource mo. Okay? So, magsimula tayo sa bulaklak at saka sa view. Kasi pag nakikita mo yun, gumagana ng loob mo, para pag, nandito ako sa lugar na maganda. So, minsan yan ang ginagamit natin. O favorite color mo yan, baby. O bulaklak na kinalakihan mo. Kaya mo pinili yan, nagagandahan ka. So, ibig sabihin, ginuha mo yan para gumana ng loob mo. Ganon din sa anak. Pag anak mo nandyan, pag mahirap na, abay kunin tingnan nung natin yung ating nasa screensaver. Okay? Pag naghihirap na, eto nga pala, para lang matandaan ko, alam ko, pero pag tinignan mo, maaalala mo kung bakit ka naghihirap dito. Gamitin natin yan. Gamitin ang pag-aalala ng mga anak, ng pamilya, kung yan makakatulong. Kung maiinis lang kayo, huwag tititignan. Yung lang yung makakaganda. Tapos sabi, ako, tinitingnan ko yung sarili ko. Sa totoo lang ha, tingnan mo yung litratong yan, ang ganda mo. Yung mga nasa picture nyo, yung sarili mo, makita mo, sexy pala ako. Ang ganda pala ng buhok ko. Bakit hindi? Dahil sa trabaho natin napakahirap, tayo naghihirap, hindi ganyan ang itsura natin sa araw-araw, di ba? Oh, di pag-ayos ka, naglitrato ka, pinaalala mo lang sa sarili mo na ako ay valuable pa rin. Ako'y maganda. Ito ang taong kilala kong ako. Maski yung amo ko, hindi ako kilala. Ganito, ako alam ko na ako to. Hindi masama yan. Minsan, kayo sa Amerika, ang dalas nila yun. Oh, dito, minsan nahihiya pa. Hindi. Kasi kasuhin ang sarili. Tawag natin dyan, di ba, self-care. So, na inayos mo yung sarili mo, picturean mo, at ipaalala mo, nakakayanin ko to. Magandang bagay yan. Malakas ako, maganda ako, sexy ako, whatever, right? Kung ano man. At hindi fake yan, tunay yan. Tunay na nagpapalakas ng ating loob. Kakayanin ko to. So, pag-usapan nyo, ano pa ba sa katabi nyo, ano pa ba mga bagay, ano o sino ang nagpapaganda, nagpapagaan ng loob mo? Maari rin po, meron pa kayong Spotify o ano yung music nyo. Ano yung mga pakinggan mo kung ano mga pinakikinggan mo doon? O ikaw, instrumental, nagpapagana ng loob mo. Yung iba, may rock music, yung iba, sinaunang mga music, iba-iba po taste natin, di ba? Maganda yan, right? Maganda yan. Gamitin mo kung anong kailangan mo. So, sa kaunti lang, mag-usap ka sa katabi mo. Hindi pa kayo magkakilala na kayo. Mag-usap lang, ano ba ginagamit mo para gumaan ang sarili mo. I-share nyo yung cellphone lang. Okay? Share mo yung cellphone. Tingnan nyo yung laman ng cellphone nyo. Pwede naman i-post.
I-pause mo muna para magpakitaan kayo ng laman ng cellphone niya. Please lang. Hindi gagawin. Higpitan! Higpitan mo! Higpit! Para may pinipisa ka. Pisain mo. Puwersahin mo para may pipisa ka. Pati yung toes ha, pati yung nasa tumulong sa paa. Oh, wait. Is this guy coming through? Okay. You sure? Alright. So, ayan ha. Wiggle, ilakas mo, pisahin mo ganyan, and then relax. Pati yung paa sa wiggle sa toes. And relax. So, nararamdaman mo na dumadaan dyan yung mga dugo natin, di ba? Gumagalaw. So ngayon, panikat naman, subukan natin. I-shrug mo yung shoulders ganito, yung tight. And then relax. Okay? Again, bring your shoulders to your ears, tight. And then relax. Okay? Huminga tayo ng malalim. Isang deep breath in. Tapos mahaba out. Isa pa, deep breath in. And then blow out. Okay? Oh, nasa ulo naman tayo. Baba naman. Baba mo naman. Ayan. Kanina ko nandito baka sumakatagod ka. O ngayon, sa noo na tayo, nasa noo na. Okay? Ikunat ang noo. Kunit. Kunot. Ikunot ang noo. And then relax. Okay? Isa pa, kunot pa. And relax. Ngayon yung ilong naman, para kayo may naamoy na mabaho. And then relax. Ikunot din ang ating ilong. And then relax. So, naramdaman natin yung relaxation ng ating ilong. Okay? Tapos, ang leeg po dahan-dahan kasi marami kayong ginagawa. Lahat ng problema, lahat ng bigat, hawak-hawak natin ang leeg at ng balikat. So, i-rotate na lang down. Pabalik. Okay. Yung simple niya, wala pa atang 2 minuto yung ginawa natin. Ang laki na ng pagbabagong pakiramdam mo. 2 minuto lang. Kasi baka, hindi ako nagkamali ng salita, 1 minuto lang yan. Okay? Tinatawag po natin yung grounding. Okay, simpleng bagay. Pag tayo, yung pag-iisip, ay lumilipad na, nawawala na sa pag-iisip, ibalik natin. Sabi ko, gano'n na ba? Sobrang tulino ko. Teka, nakikinto muna ako. Pakiramdaman ko yung puwet ko dito sa aking upuan, yung paa ko sa sahig, ang kamay ko sa aking hita. Lahat po yan, simpleng bagay. Para lang ibalik ang pag-iisip sa ating katawan. Kumbaga, lahat ng ginawa natin, parang naramdaman mo yung lahat ng parte ng katawan, di ba? Yun lang naman ang grounding, ilalagay sa stable surface. Yung ating po pinag-aaralan, gusto na yan sa Pilipinas na matapos ng bagyong Hayam. Yung malaking bagyo. Tinuruan po yung mga Amerikano na punta doon. Sa ating pa sa Pilipinas, ang grounding nila nasa ibabaw ng tubig. Lumulutang. Pa-float sila. Kasi syempre, pinaka-devastated pong area yung mga inabot na malapit sa tubig, di ba? So, nung pumunta sila doon, tinuruan sila ng mga Pilipino, ang pinaka-komportable bagay sa akin ay lumutang sa tubig. Siguro kung mangingisda ka, siguro kung ikaw ay sanay sa tubig, kung di kayo marunong maglako, huwag nyo isipin na makamatakot kayo. Grounding, nakahiga sila doon. Okay? So, ito po ay adjustable sa sarili ko. Kung anong magagawa nyo. Pwede gawin sa kama, pwede nasa kaupo kayo sa ganito, o pwede saan ba kayo makahiga na komportable. Okay? I-crunch mo yung katawan tapos relax para maramdaman mo yung buong katawan. Okay? Mukhang maganda yung pag-upo ko. Pwede upo na lang kayo ako.
So, yung pang-apat natin, tinatawag nila gesturing. Gesturing. Yung mga kala natin, mannerism. Yung nasa picture, yung magaganyan ng buhok. Ito may picture. Magaganyan ng buhok. Okay? Yung palayaan, ginagawa para matanggal ang ating nervyos. Diba? Gagawin yung buhok. Minsan, kinakagat yung nail. Ang kuko, kinakagat ang kuko. So, minsan talaga ayaw natin sa mga batang gawin yan. Pero pag nakita mo ganyan, tinatrack mo rin, pagsusulbayan mo na, nananervyos ng kapatid ko, o nananervyos ang kaibigan. Okay? Sa ang mga bata po sa Amerika, binibigyan ng mga toys. Ang maliliit na lang, yung pala nagpo-focus. Nung pong nasa eskwela pa ako, pag ako'y nag-aaral, may nasa klase, mahilig ako mag-learn ng Ako din, ganyan. paulit-ulit. Ganito ako ng ganito. Yung palayaan, lumalabas ang nervyos ko. At tumutulong sa pag-focus mo. So kung kailangan ka mag-focus ng kaunti, sanay ka may ginagawa, gamitin mo yun habang ginagawa mo isang bagay. Alam mo po yung sa Amerika, maraming nagkaan na hindi ganchilyo. Okay, nag-crochet, isang ganchilyo. Yung pala, nakakatulong yun. Oh, example. Ilan sa inyo, basta nina-nervous kayo, linis kayo ng linis. Linis ng linis. Malinis na wala ka na lilinisin. Lilinisin mo pa rin. Kasi yung pala, pag gumagalaw ang kamay, bumababa ang pagka-nervyos. Nilalabas ang ating anxiety. Okay? So alam ko, lagi kayo naglilinis sa amo. Pero yung paglilinis sa sarili, yung iba nga naliligo, tagal maligo. Oh, ay! Nagtagal maligo yung pala, hindi lang sa pagkalinis ang gusto. Nag-iisip, nagpo-focus. Alam ba sa kayo naliligo na siya shower? Lahat ng problema yung iniisip nyo, tapos nagkakaroon kayo ng solusyon. Di ba nagpo-focus kayo? Yung pala nga, pag dalawang kamay, relax tayo, magkakaroon tayo ng solusyon sa Umiikot yung utak na mo. pag-iisipan na tayo nagawa. Kung saan pupunta. Okay, sana naman, hindi nyo naman pupunin ang pag-iisip nyo ng problema habang naliligo. Kasi ang paliligo, magandang bagay yan sa self-care, ma-relax tayo. Okay? Ang kailangan, isipin mo yung mga malilinis at mga bagay na nagpapabuti sa'yo. Okay? So isipin mo, magsisimba ako ngayon. Makikita ko yung kaibigan ko. Kakain kami ng maruya. Kakain kami ng mga pagkain paborito ko. Yan, ang pagsasama-sama. Diba? So yan tinatawag nilang gesturing. Okay? So hayaang lumabas yan. Napakasimpleng bagay ko. Wala pa tayong pinag-aralan ngayon na hindi mo kaya gawin mag-isa, di ba? Kaya lang, hindi natin ginagawa kasi nga lagi tayo masyadong busy. Yung panglima po, talagang pinakakailangan, ginagamit yan, tinatawag nila, help now, tulong na ngayon. Yan po ay ginagamit natin kung malaki na ang problema na malapit na mag-breakdown. Kung minsan nag-nervous breakdown ang kaibigan o ikaw. Pag sobra na yung nervyos, pag sobra ang galit, o sobra na yung depression, nararamdaman mo, kailangan i-break ko na itong cycle na to. Hindi ko hayaan nandito na lang ako. Okay? Marami sinasabi, pag gano'n na nangyayari sa akin, nagdadasal ako. Maganda yan, resource yan. Diba? Nalimutan kong banggitin. Yung parang paggamit ng rosaryo. Diba? Yung rosary. Hindi ba gumagalaw ang kamay natin? So maliba sa talagang panalangin mo sa Panginoon, nare-relax mo yung isip mo, inaabot mo sa kanyang problema mo. Paggamit mo pala ng rosaryo, nakaka-focus ka rin, nakaka-relax pa rin. Eto na po ang ating blessing ng ulan. Darating na naman. So, malapit na tayo matapos. Yung help now, yung tulong na ngayon. Okay? Yung tulong na ngayon, yan ang mga bagay na gagawin natin para tulungan at sa isa kung yung taong yun talagang tulong na hirap. Kung hindi na natin nakakayanin. Alam mo, tingnan mo po ang ating lista, napakasimple. Ang lista natin, napakasimple. Ang sinasabi, unang-una, bigyan mo ng inumin. Bigyan nyo daw po ng inumin.
iisipin ko, inumin, tulong ba yun? Yung parang